Hi class! So, continuation tayo ng sample problem natin under pa rin ng soil permeability. We have sample problem 6. Ito ay under pa rin ng laboratory determination of coefficient of permeability. Class, ito ay retake video na lang. Forgive me class. Kasi yung nauna kong video ay, ito actually, nung sinolve ko itong sample problem number 6, ay nakamute pala, no? Pasensya na class. Discuss ko na lang siguro class ng mabilisan yung concepts na ginamit natin here. Okay? So, sabi dito, for test arrangement shown in the figure, calculate the volume of water in cubic meter of water in discharge in 20 minutes. The cross-sectional area of the soil is 4,000 millimeters squared, and we have K is equal to 4 millimeter per second. So, binigyan ka ng K, which is 4 millimeter per second, and an area of 4,000 square millimeter. The T is 20 minutes, so convert na natin siya into 1,200 seconds. Consistency of units. Hinahanap lang natin dito is Q. Plus yung Q na hinahanap, ito yan actually, no? Q in terms of cubic meter daw class. So ang formula, o actually, ang concept na involved here is just Q is equal to, o yung flow rate, is actually, flow rate lang ito class. Flow rate is equal to, o yung Q na maliit is equal to kya, si Q kya. Diba class? Dito lang yan galing, si Q kya. However, ito class, no? Pansinin mo ito. Diba yung Q natin, yung Q na maliit o yung flow rate ay also equal to Q over T. So, na-derive naman na natin ito kung saan galing itong volume over time. Alright, so actually, ito na yung hinahanap natin. Okay? Equation becomes, sabi natin, since yung Q na maliit ay equal lang din sa volume over time o Q na malaki all over T. So, equation becomes Q T over T is equal to Kya, KIA. Kaso class, gusto natin maging one-liner equation. So, basically, cross-multiply lang natin doon. So, basically, equation becomes Q now is equal to Tikya. Diba class? O mapansin nyo class, si Tikya, saan ba ito galing? Diba class, yung si Tikya, parang ito yung nagamit natin to derive the formula ni constant head permeability test. Diba class? Yan ang galing yan. O, palabasin natin. Kasi sabi natin yung I, yung hydraulic gradient ay equal lang din yan sa total head loss o total head all over yun. L. Kaso class, yung L is, na L that we need to consider is the L o the length of soil parallel to the direction of flow. Kasi class, ay mapansin mo dito, baka gamitin mo class, ang length of soil mo is 300. Tama ba yung class? O mamamali ka? Kasi nga, yung 300 is just the horizontal distance between A and B na point of consideration natin. Kasi hindi naman ganun yun, Kasi yung flow natin, ayun, galing dun siya, Ito yung source, tama ba class? Yung manggagaling yung tubig, andyan yung inlet. So, basically, dadalo yan from highest point to lowest point. Tama ba class? So, basically, ang dalo yan, pag ganun, pababa. So, basically, kung makikita mo, direction ng flow niya pag ganun. O kaya, yun class, di ba ito is pag ganun? So, basically, at certain point, mag-meet sila, Hindi sila parallel along dun sa direction ng flow. Tama ba class? Okay. So, kung naintindihan pala yung ganong concepts na yung water should flow from highest point to lowest point of energy. Kasi class, anong highest point natin here? Di ba kasi kung makikita mo, by observation, mas mataas naman talaga si AKB. So, basically, tama naman na yung direction ng flow mo pababa. Okay, so pababa. So, basically, ang kailangan mo is this length, Tama ba class? Itong length na ito yung kailangan mo. Sakto class, kung ano ba itong length na to? Same lang din ba ito dito sa length na to? Di ba class? Yes. Okay, so anong principle ang gagamitin natin para makuha natin yung length of soil? Basically class, yung 300, ayan daw yun. Yung 225, ito daw yun class. So basically, ito yung hinahanap natin. Same lang din dito yun, ang length of soil. Tama ba class? So basically, kung tama pala yun, basically, anong gagamitin natin? Di ba para makuha natin yung L, o yung length of soil. Kasi class, pansinin mo, di ba? Meron ka ng T, meron ka ng K, given, may A ka na. Kaso, wala ka pang L, tsaka H. So, kunin muna natin si L, So, L, di ba class, yung triangle na ito, actually, galing lang yan dito sa triangle na ito, class, di ba? Yun, in-extract lang natin. Nilakihan lang natin dito. So, yung isang side na yun, class, is 300 at yung nasa side na ito is 225. Di ba, class, para makuha mo ito, kahit hindi ka na magsukotawa, di ba, class, kukuha pa kasi na angle dun merong isang principle na involved, di ba, si Pythagorean theorem. Anong sabi kay Pythagorean theorem? Yung C squared daw natin ay equal sa A squared plus B squared.
Kaso, class, yung C squared, take note na si C, dinidenote natin yan as hypotenuse. Tapos yung iba, yung A and B, either kung anong side yun. Class, ano, hindi naman mahalaga yan, ano? Anyway, so sabi natin para makuha natin sa hypotenuse C, is just, i-square natin both equation o both side of equation. So basically, makakancel lang, makakancel lang square. So basically, ang C natin ay equal sa A squared plus B squared. No? Square root of A squared plus B squared. Di ba class, kung ano itong C na ito, di ba yun si hypotenuse? Same lang din na yun si, si L. Yun yung hinahanap natin, the length of soy, parallel to the direction ng flow. However, kunin na natin class, no? So, meron tayong squared natin, both sides, 225. Square root of 225 squared plus 300 squared. So, makukuha natin is to 325. Okay? So, kung naintindihan class, yung concept na yun, no? I-recall lang naman natin class. So, kukunin na, meron na tayong length of soil. Ang hinahanap na lang natin is head loss. So, class, hindi tayo binigyan ng value ng total head difference. No? Kasi ito ay constant head. So, hindi tayo binigyan ng total head. Instead, binigyan tayo ng figure. Mapapansin mo, class, makukuha ba natin, class, dito si head loss, o yung total head natin? Actually, yes, no? Anong gagamitin natin? Di ba gagamitin natin dito si Bernoulli's energy equation, wherein ang kino-consider na lang natin dito is ano? Di ba class, sabi natin kinakancelan natin yung contribution of velocity kasi sobrang liit niya. Kaya ang equation natin is yung head, di ba, yun ay equal, the total head at that specific point is equal to the pressure head at that specific point all over the pressure head at that specific point plus the elevation head at that specific point. Okay? So, kung ganun pala, class, ano yun? Diba, ito lang din yun, class. Yung na-derive nating formula before, na yung total head kay A minus the total head kay B is equal to the head loss, no? Kaso, class, yung HA natin, di ba, class, ito lang din yan, pressure head at A, we need to specific, plus the total elevation, o the elevation head kay A. Ganun din dito, class, ano? Kay pressure head kay B, plus the pressure head, o the elevation head, rather, kay B. Alright? So, yun, class, ano? Kaso, identify natin. Pag sinabi kasi nating pressure head, di ba, class, recall natin, yung pressure head ay measured, saan siya measured? Di ba yung pressure head ay measured from the point of reference to the water surface? Di ba, class, ito yung water surface mo? Same lang din yun, class, di ba? So, basically, ano yung distance daw na yun? Basically, kung makikita mo, by observation, 375, no? So, basically, yun na, class, actually, si pressure head mo, si 375, kasi, ayun, distance daw siya from point of reference to the water surface. Actually, class, ito si A, natakpan lang. Ayun daw yung point of reference natin. Ganun din si B, binigyan na tayo ng point of reference, no? Pero actually, kahit saan ka mag-reference yan, ano? Basta alam mo yung concept ng highest point to lowest point of energy. Okay? O, ano naman yun, class? Sabi natin, si pressure head at A is simply, ayun, 375. O, na-spoil na kayo ng sagot, ano? So, basically, yung magiging elevation head natin ay, ano? Actually, mali ata tayo dun, ano? Naka 275. This should be, ano? Mali ito, class, no? Dapat ito ay 225. Okay? Alright. So, next. Okay? So, next, class. Pansin mo. Ano pong sunod? Ano naman yung elevation head daw? Ano daw yung elevation head? Kay A, di ba, class, yun ay measured naman from your point of reference to saan? Doon, sa datum. Class, yung datum natin, for simplification, dito na lang natin siya nilagay. Actually, pwede ka rin dito mag-datum, no? Dito naman siya. So, ganun pa rin, ano? Kahit ano naman na maging datum mo. Unless, as long as nasisatisfy na meron tayong mga known distances, no? For simplification, dito na lang tayo mag-datum. Class, pansin mo to, ano? Wala itong distance, ano? Hindi lang talaga properly scaled yung ating drawing kasi pinicture na ata to sa book and then pinakat sa PDF. O dun sa sa presentation. Kaya distorted, Pero class, magkadikit yan, Paling lang talaga yung figure natin. Anyway, so next, makukuha natin yung pressure, yung elevation head pala kay A, ayun lang, 225. Ngayon, ano naman ngayon ang magiging pressure head natin kay B? So sabi natin, ganun pa din, yung measurement o yung distance between the point of reference to the water surface. Class, ito yung discharge na lalabas. So basically, yung concept, andito si water surface. Tama ba, class? Kung andyan si water surface, ano yun? Ano si 150? Basically, yun na si pressure head. Ay, diba yung linkness yun? From your point of reference, ito lang din yan, diba?
to the extreme water surface. So, si 150 class, actually, ito na si, si pressure head kay B. However, ano naman ang elevation head? Bakit siya naging 0? Kasi class, pansinin mo, ano ba si elevation head? Si elevation head ay distance from your point of reference to the datum. Class, di ba sakto lang? O kumbaga nagkataon na yung reference point mo, andon lang din si datum. So basically, wala kang clear distance sa kanila. So basically, dun siya na-cancel, no? Dun na-cancel. O dun naging 0 si elevation head kay B. Kaya ang makukuha natin as per the calculation, H is equal to 450. So meron ka na actually head loss. O di, one equation, one unknown. Mahanap mo si Q. Okay, so Q, recall natin si TKAH all over L. O di, direct substitution, 1, 2 yung ating naka-seconds. Yung 4 is yung K, which is naka-mm squared, ay naka-mm per seconds. Ang 4,000 is naka-mm squared. Ang 450 ay naka-mm, same with the 375. Class, kahit hindi ka na mag-cancellation ng unit, alam mo naman, class, na since volume ang hinahanap, so dapat volume din yung makuha mo. So kung ganun pala, alam mo na ito ay magiging hindi ito magiging centimeter, hindi ito magiging meter, kasi ang ginamit mo all throughout your values or your given na ginamit mo is in terms ng mm. So basically, ang makukuha natin ay naka mm cube na. Kaso gusto nga natin naka cubic meter. So times lang natin ng 1 over, kasi in every 1 cubic meter there's 1,000 cubic millimeter. So makukuha natin as per the calculation. Ito na, class, no? Actually, so 0.02304 cubic meter. So, ganun lang siya, class, no? Kung may tanong kayo, mag-reach out lang kayo. Kasi, nag-record pala ako kanina. Hindi pala na-record yung audio. Okay? So, sisend ko naman ito sa inyo, class. So, actually, yun lang, Pag ang mga ganito, ang crucial lang dito ay mga concept involved, no? So, actually, more on geometry nga lang ito, no? And some concept, syempre, from the introduction ng ating soil permeability. Yan ang pag ang mga ganito, huwag yung ini-skip, class. Mas mabuti i-analyze natin. Baka naman pala, kailangan lang natin ng konting comprehension. Okay? So, ganun lang, class, no? Okay? So, sige. Yun lang.